Good day sa lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng additional komento ukol dito sa resulta ng US presidential election. Okay? So, kahapon na-broadcast na yung resulta na ang nanalo ay itong si President-elect Donald Trump. Malayo doon sa kanyang katunggali na si Vice President Kamala Harris. Although previously, maraming mga prediction, maraming mga survey na ang laban ay neck to neck. But then it come out na medyo malayo. Okay, so the American people have decided to elect the person na gusto nilang maging president. So that's it. Yan ang masasabi natin, sana ganun ang election dito sa Pilipinas, na ang mga issue ang basihan kung sino ang ibuboto. Hindi yung pabor, hindi yung bayad, saka iba pang mga bagay. Okay, so nakakainggit sila, no? Kaya yan. At any rate, dito sa tayong mga Pilipino, ang masasabi natin ay dapat tayong mag-prepare din. Kasi sinasabi na itong si President-elect Donald Trump ay unpredictable yung kanyang decision. So, possibility, baka magkaroon ng malaking pagbabago with regards sa policy ng United States dito sa Pilipinas. At ganun din doon sa policy ng United States with regards sa Taiwan, with regards sa kanyang mga alyansa sa mga like-minded countries dito sa Asia, sa North America, like yun nga, Canada, Australia, at saka iba pang mga North Korea, Japan, at iba pang mga light-minded countries. So, magandang makita yan, But tulad dito sa Pilipinas, I think it will take 2 months bago yung President-elect ay uupo bilang presidente. Kaya that means yan ay by January pa uupo itong si President Donald Trump. Okay, kaya yon, sa totoo lang, tinitignan natin yung mga prediction, yung mga sinasabi ng mga expert, yung mga academician, mga college professor, at saka iba pang expert. Then sinasabi nila na itong ang si President-elect ay unpredictable yung kanyang isip, yung kanyang decision. So, yan, perhaps we'll be expecting a lot of changes sa mga policy. So, yung magiging yung program ng United States, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Just like dyan sa Ukraine, dyan sa Israel, sa Middle East, at saka iba pang bagay, At saka ito isang nakakabahala, yung narinig natin kanina, na possibly baka ang NATO ay i-skip ng bagong presidente. Ito yung North Atlantic Treaty Organization na ito ay ginawa, inorganize noon, nangunguna ang United States para ma-stop ang Russia o yung Soviet Union noon. Okay?
Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yan. But maraming nagsasabi na baka with the presidency of Donald Trump, hindi na mag-join ang United States. Kasi ang sinasabi ni President-elect Trump, ang kanilang primary concentration ay sa US mismo. I-resolve nila yung inflation, yung unemployment, yung mga problem sa education, problem sa housing, at saka iba pang problema. Kasi sa ngayon, ayon sa mga ulat, naghihirap din ang mga Amerikano. Although kung ikumpara mo yung paghihirap ng mga Amerikano sa mga Pilipino, ibang label naman, ano? Kasi yung mga Amerikano, halimbawa, sinasabing naghihirap, pero kahit na naghihirap yan, kumakain pa rin sila, nakakotsi pa, may bahay and so on. But then dito, talagang iba, yung mga naghihirap talagang hindi kumakain ng 3 bisis sa isang araw. So, ganun ang possibility. Sana with regard dito sa West Philippines, tuloy-tuloy pa rin sana yung ginagawa ng Estados Unidos para ma-contain ang China. Okay, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Okay, tayong mga